Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video, another sari-sari store tips na naman po ang i-share ko sa inyo. At ang title po ng vlog na to ay Simple and Effective Tips para lumago po ang inyong sari-sari store. Alam ko, madami nang nakapanood nito sa vlog ko pero hindi ko siya ngayon parating na share sa inyo. Kada taon yata, siguro nakakadalawa or isang vlog lang ako about dito. So, magsimula na tayo mga kasari. Ito talaga sobrang simple lang. Una sa lahat, simple and effective tips para lumago po ang inyong sari-sari store. Una, dapat affordable yung items mo. Yung mga paninda mo dapat is abot kaya. Wait lang guys. Ayan guys, may tao lang kanina. So, bakit ko nasabi na dapat affordable yung mga items mo? Syempre mga kasari, sino ba naman ang gusto na mahal ang paninda sa isang tindahan? Syempre, 'di ba, wala. Yung mga customer natin, tuwang-tuwa sila. So, meron lang guys bumili ng bigas. Syempre, uunahin natin ang customer. So, ayun nga mga kasari, tuwang-tuwa ang mga customer kapag yung mga paninda sa isang tindahan ay mura. Tulad guys kanina, merong mga bagong mukha na bumili kanina sa akin. So, mga construction worker, halata naman mga kasari. So, namumurahan sila sa Camel kasi nga daw sa iba, 7 pesos, 140 isang kaha. So, bumili sa akin guys ng iba pa yung stick, tapos bumili pa ng isang kaha. So, yun yung guys, yung kagandahan na mura yung paninda natin. Nadadagdagan po yung mga customer natin at sa paraan na yun, lalago po yung ating sari-sari store. Kasi, 'di ba, ang main target naman talaga natin dito is yung mga customer natin. So, kapag mura po talaga yung ating mga paninda at abot kaya, talagang dadayuhin po tayo ng mga customer. So, ng mga nadadagdagan din tayo ng mga bagong customer kasi nga nababalitaan nila na medyo mura yung bentahan natin. At sa susunod siguro babalik na sila dito kasi nga mura yung bentahan natin. Sa panahon kasi ngayon mga kasari, yung piso, 2 piso, 5 piso na matitipid ng customer sa atin kapag mura nga yung ating mga paninda ay napakalaking tulong na po nun sa kanila. Dahil sa mahal ng mga paninda po ngayon, talagang nagbabudget po talaga ng matindi yung mga customer po natin. So, dito mga kasari, madami akong nababalitaan at hindi ko naman tinatanong yung mga customer. So, kaya nga sila bumabalik dito is mura daw yung paninda ko kaysa sa ibang tindahan. At natutuwa naman ako mga kasari na bumabalik sila, bumibili ulit sila dito sa aking tindahan. So, second is di ka dapat maluho or materialistic na tao. Kasi, syempre, 'di ba mga kasari, kung dati ay wala ka naman tindahan at materialistic ka, kung ano yung nakita mong bago sa social media, gusto mo ring bilhin. Yung, kung ano yung updated, gusto mo, updated ka din. So, yun yung materialistic na tao. Tapos, bigla kang nagnegosyo ng sari-sari store. So, dapat baguhin mo yun. Dapat hindi ka na materialistic na tao. So, meron lang guys dumaan na kasi kung may tindahan ka na tapos materialistic ka pa, tingin ko kapag low budget ka, syempre 'di ba, kukuha ka sa benta ng sari-sari store mo at doon magmumula guys na hindi mo mapapansin na umuunti yung laman ng tindahan mo. So, dapat hindi ka materialistic na tao para lumago po ang inyong sari-sari store. So, yun po talaga yung pinaka-basic or pinaka-simple tips para lumago po ang isang sari-sari store. Syempre, dapat tama yung pamamalakad ng owner or ng tindera. So, pang third naman po mga kasari is dapat kaya mong i-handle yung mga mangungutang, yung mga utangers na pupunta sa tindahan mo, yung magtatangkang mangutang sa sari-sari store mo. Kasi kung hindi matibay ang loob mo at talagang lalambot-lambot ka, mabilis kang maniwala sa magtatangkang mangutang, talagang mahihirapan ka pong paluguin ang inyong sari-sari store, lalo na kung maliit lang kayo nag-start yung puhunan nyo, tapos ipapautang nyo pa ng ipapautang, napakahirap pong palaguin. Kasi kapag pinautang nyo po ng pinautang, nawawala din po yung puhunan nyo. So, yun po mga kasari. And number 1 din talaga na nakakalugi guys is yung
utang sa tindahan na hindi na nababayaran, tinatakbuhan tayo ng mga nangutang sa atin. Kaya dapat be wise mga kasari sa mga papautangin po natin sa ating sari-sari store. Kasi hindi lang naman yung tiwala nating mga tindera ang ibinibigay natin. Syempre, pagod. Nandyan yung pagod natin para mapalago yung tindahan natin. Tapos, 'di ba, sa isang iglap mawawala kapag dumami na ng dumami, kapag nalugi na tayo dahil nga sa utang. So, dapat marunong po tayong i-manage yung mga nangungutang po sa atin para lumago po yung ating business or yung ating sari-sari store. Pang-apat naman po, mga kasari, dapat alam mo kung paano i-budget yung sales ng iyong sari-sari store. Kasi guys, eto, hindi lang naman basta may pera ka, bibili ka ng kung ano-anong maisipan mo. Syempre, marunong ka din dapat mag-budget sa mga bagay na mabenta sa tindahan mo, yung mga fast-moving items, yung mga bagay na hindi gaanong gumagalaw, yung mga bagay na mahal ang puhunan. Dapat marunong po tayong maghati-hati ng sales ng ating sari-sari store. Syempre, dun po tayo magpo-focus sa mga bagay or mga items na mabenta po sa ating tindahan. Yun po yung dadagdagan natin ng stocks. Ang laking tulong mga kasari na yung isang sari-sari store owner ay magaling humawak ng pera. Kasi doon po talaga natin makikita na lalago po talaga ang sari-sari store kapag yung tindera po ay marunong humawak ng pera at marunong mag-budget. Alam niyo yun mga kasari. Meron kasing mga tao or mga tindera na basta nalang makabili ng mga paninda, hindi nila inaalam kung mabenta ba or hindi, 'di ba? Maraming makaka-relate diyan mga kasari. Aabutan na lang ng expiration kasi nga sobrang dami nilang napamili. Kaya dapat pag magta-try tayo mga kasari na mga bagong paninda, bili muna tayo ng ilang peraso, wag munang dose-dosena. So, yun lang po mga kasari. Sana nagustuhan niyo po yung simple and effective tips na share ko sa inyo ngayon para lumago po ang inyong sari-sari store. So, yan po mga kasari, lahat ay based on my experience at yan din po yung ginawa ko dito sa aking tindahan. Kaya hanggang ngayon, ito pa rin po yung aking sari-sari store. Talagang sa October 29, malapit na po, tayo po ay 6 years na. So, ayun po, thank you so much sa lahat ng suki ko, lahat ng customer ko, dahil kung hindi sa inyo, hindi tatagal yung sari-sari store ko. And thank you so much din sa inyo mga kasari sa patuloy na pagsuporta at panonood ng mga vlog na ina-upload ko dito sa aking YouTube channel. Thank you so much for watching mga kasari. Bye!